Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po muli sa ating daily devotion. Sa umaga ito ating po pag-aaralan. Para sa ating daily devotion sa umaga ito ay matatagpuan po sa book of 1 John chapter 4 verse 16. Ngayon po nandiyan na po tayo, ibabasahin ko na po ang 1 John chapter 4 verse 16. Sabi po natin banalaklat. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Amen po. So tayo po manalangin. Panginoon Diyos, kayo po salamat sa mga Panginoon sa lahat, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon. Dahil ko, Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom at strength, Panginoon, upang aming pong maintindihan at may sa puso ang aming pag-aaralan sa umaga ito, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, sa pagkakataon nito, Panginoon, na binigyan niyo po sa amin, Panginoon. Ito sa dalangin, sa ngalan ni Kristo, aming tagapagligtas. Amen. Yan, so bago pa tayo magpatuloy, ay hayaan niyo pong basahin ko pong muli ang ating pag-aaralan sa ating daily devotion sa 1 John chapter 4 verse 16. Basahin ko na po. And we have known and we believe and believe the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Po sa Tagalog ay Tagalog version ay babasahin rin po natin upang sa ganun ay atin po itong medyo ma-expand. Po, sabi po natin Tagalog version. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kaniya. Po, napakaganda po sinabi dito ng ating Panginoon, sapagkat kung tayo po iibig sa ating Panginoon ay mas lubos niya pong iniibig tayo ng ating Panginoon. Ang pag-ibig po ng ating Panginoon ay wala po itong sukatan, sapagkat tayo kanyang iniibig nang walang kondisyon. Tayo mo po ay mayroong mga pagkukulang paminsan, ay tayo pa rin po ay iniibig ng ating Panginoon. At ang pag-ibig ng Panginoon ay wala pong hanggan. Ibig sabihin po, kahit ilang henerasyon pa ang dumating, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi po magbabago para sa atin. Po, napakabuti po ng ating Panginoon. So, ang ating pong pag-aaralan sa ating devotion ay binigyan ko po ito ng title na Rooted in Love. Amen po. Bakit po rooted in love? Ibig sabihin po, ay kailangan po natin ng ang pagiging isang rooted in love sa ating Panginoon ay meron po itong tinatawag na process. Amen po. Meron pong step by step kung paano tayo magiging rooted ng ating pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil nga po, kung tayo po dadaan sa mga tamang proseso sa ating pag-iibig sa Panginoon, ay mas lalo po tayo magiging matibay at magiging matatag sa pagpapagamit ng ating Panginoon at pagpapatuloy sa Kaniya. Ngayon po, so binigyan ko po ito ng tatlong puntos ang ating devotion sa umagang ito. Ang unang puntos po na ating nakuha ay study the Word of God. Po, upang tayo po maging isang rooted bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon, ay kailangan po natin ang pag-aaral ng kanyang salita upang atin po itong maintindihan kung bakit kailangan natin na maging matatag at kung bakit tayo ay nagpapatuloy para sa ating gawain ng ating Panginoon. Napakalaga po talaga na marami po tayong matutunan patungkol sa ating Panginoon at sa ating banal na aklat. Dahil na nga po ay malaking bagay ito para sa atin. Pangalawa ay applying the Word of God. Ayan, so napakalaking bagay po ang pag-apply ng ating mga natututunan sa ating sa salita ng Panginoon at sa ating mga na-experience sa ating pagpapatuloy at pagpapagamit sa ating Panginoon. Ay napakalaga po lahat ng ito ay atin po itong ina-apply sa ating sarili, upang sa ganun ay kung tayo po ay patuloy na maging kagamit-gamit sa ating Panginoon, ay makikita po natin kung paano tayo lumalago sa ating gawain, at atin po itong maipapaliwanag sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Kaya napakabuti po na lahat pong ating napag-aaralan sa ating Panginoon at ating pong natututunan ay ating pong napakahalaga po natin po itong i-apply sa ating buhay. Amen po. So pangatlo, always do it heartily
what we learned. So kailangan po natin na palaging nasa ating puso ang ating pagpapagal sa ating Panginoon at ating pong pag-aaral ng ating salita ng Panginoon. Dahil nga po kung hindi po natin ito isa sa puso ay medyo hindi po tayo magiging masasabi na successful sa ating pagiging isang pagkakaroon ng isang rooted na love sa ating Panginoon. Dahil nga po kung ang gagawin lamang po natin ay hindi po talaga ito natin na naintindihan at hindi po natin ito isa sa puso, ay ang mangyayari po ay papasok lamang po dito at lahat natin na napakinggan sa ating mga preacher ay papasok po sa kaliwa, sa kabilang tenga at lalabas din sa kanan. So wala po ito magiging sense kung yun po ang ating gagawin. So napakahalaga po talaga na tayo po isa sa puso ang lahat ng bagay at lahat ng ating mga natututunan sa ating pagpapatuloy at pagpapagal sa ating Panginoon. Amen po. So bilang isang conclusion po sa ating devotion, ating pong mahalin ang ating ating ministries. Love our God and the word of God can lead an excellent rooted in love of God. Po. So kung ating pong patuloy na gampanan ang ating pong mga ministry at ating pong patuloy na mahalin ang ating ginagawa sa ating Panginoon, dahil ito po ay makakatulong para maging excellent po ang ating pagiging isang rooted love of God. Dahil nga po kung hindi po natin ito natin ipagpapatuloy ang pagmamahal sa ating gawain at sa salita ng Diyos, ay mahihirapan po tayong ma-perfect pagiging isang rooted love of God. Po. So napakalaga po ito. Parang katulad na lamang po ito noong isang araw na meron po akong nakausap na isang mekaniko, ay medyo maedad na po siya. So tinanong ko po siya, sabi ko po, sir, buti kaya mo pa ang ganitong trabaho sa pagiging mekaniko kahit na ikaw ay may edad na. Sabi niya sa akin, nagagawa lamang niya ang bagay na iyon dahil yun po ang kanyang passion at yun po ang kanyang love niya, kanyang ginagawa bilang isang mekaniko. So ang mekaniko po ay hindi po ganun kadali, mga kapatid, dahil nga po ang pagiging isang mekaniko, ang lahat po ng ginagawa mo ay kailangan gamitan mo ng isip at diskarte rin po kung paano mo makukumpuni ang isang bagay at maaayos. At kung paano rin po natin alam naman po natin na ang isang mekaniko po ay lahat po ng dumi sa kanyang pagkukumpuni ay napupunta sa kanyang pagpunta sa ilalim ng sasakyan, sisilipin niya kung saan ang may problema, saan ang may sira. Di po ganun kadali dahil mahirap po ang pagiging isang mekaniko. Dahil nga po sinabi nga niya sa akin na yun po ang kanyang passion at yun po ang kanyang love niya po ang kanyang ginagawa. So kahit na medyo may edad na siya, ay patuloy siyang nagiging nagpapagamit sa pagiging isang mekaniko. Dahil yun ang kanyang passion, yun ang kanyang tulad sinabi ko, love niya ang kanyang ginagawa. So kahit na marumi ang kanyang trabaho, dahil nga po love niya po itong kanyang ginagawa, ay wala po itong problema para sa kanya kahit na mahirap ay gagawin niya dahil nga po ay love niya ang kanyang ginagawa. Amen. So wala po itong pinagkaiba dito sa ating pagiging Kristiyano. Kung love po natin ng ating ministries, ang ating ginagawa para sa Panginoon, ay wala po tayong magiging reklamo dahil nga po love po natin at passion po natin ang ating ginagawa. Dahil dyan ay tayo po magpapatuloy lamang sa ating Panginoon kahit ano man po ang mangyari. Ano man ang ating daanan na minsan paghihirap, ay nagpapatuloy pa rin tayo sa ating gawain sa ating Panginoon. Yun po ang isang pagiging isang mabuting Christian at pagiging isang rooted na umiibig sa ating gawain. Dahil nga po ay dumaan tayo sa tamang proseso, tamang foundation para maging rooted sa ating gawain. Amen po. So lesson learned, paalala ko lang din po sa atin na
para maging isang rooted in love na isang Kristiyano ay kinakailangan po natin ng ang una ay study the Word of God. Ating po pag-aralan ng mabuti ang ating salita ng Diyos para ating po itong maisapuso at patutunan. Pangalawa ay applying the Word of God. I-apply po natin ang lahat ng ating tututunan sa ating puso. At pangatlo ay always do it heartily what we learned. Amen po. Ating pong isapuso ang ating mga ginagawa sa ating gawain sa Diyos, sa ating ministries. At ganoon din po ang ating mga natutunan sa ating ministries at sa ating napapakinggan sa ating mga preacher. Yun po. So napakaganda po ng mensahe ni ito sa atin ng Panginoon. So nawa po ay meron po tayong kaunting napulot dito na aral upang maidagdag ito sa ating pagpapatuloy sa ating paggawain upang tayo maging malakas, maging rooted na bilang isang Kristiyano sa pag-ibig ng ating Panginoon at tayo maging masabi ko ng matatag at matibay na nagpapatuloy sa ating gawain dahil nga po ay tayo po ay nabigyan ng tamang proseso o pundasyon ng ating Panginoon. Amen po. So tayo po manalangin. Panginoon Diyos, kaya po salamat sa oras ito, salamat Panginoon sa pagkakataon nito Panginoon na binigay niyo po sa amin upang kami po makapag-aral ng inyong salita. Dalayan ko po Panginoon na nawa ay amin pong may apply ang aming mga natutunan sa inyo sa aming pag-aaral, pagsasaliksik ng inyong salita Panginoon. Dalangin po namin Panginoon na patuloy niyo po kaming gabayan at ingatan at palakasin Panginoon para sa pagpapatuloy po Panginoon. Sa lahat Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na kaloob niyo po sa amin. In Jesus name we pray. Amen. Ayan po, so maraming salamat po. To God be the glory. Maraming salamat.